Sir, nasa opisina pa ba yung utak nyo? Untag ng kanyang mail secretary. Lagi kasing tulala ang boss nito at hindi na ito nakapag-focus sa kanyang kumpanya. Nag-aalala lamang ang kanyang kanang kamay na baka kung mapano na ang kanyang kumpanya. Siya pa rin ba ang bumabagabag sa isipan mo? Dagdag nito. Sorry, Brent, may naalala lang ako. Seryosong tugon ng batang CEO. Sir, napapadalas na po yan. Alalahanin mo, may malaking responsibilidad kang dapat gampanan. Bumuntong hininga ang binata. Alam ko, Brent. Hayaan mo, susubukan kung wag na siyang alalahanin pa. Sir, hindi naman sa nakikialam ako. Pero 7 taon na rin ang nakalipas simula na may nangyari sa inyo ng babaeng yon. Tugon nito. 7 taon, ngunit para sa binata, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Malabo. Hindi niya mamukhaan ng babae, ngunit kitang-kita ng malabo niyang mata ang markang nasa balikat nito. Muntik na siyang mabulag noon. Nawalan ng pag-asa, kaya hindi nito akalain na merong babaeng inoffer ang kanyang puri para lamang sa pera. That girl, she's making me crazy. Her scent, her birthmark. Hindi ko makakalimutan yon. Seryosong tugon nito. Napabuntong hininga na lang ang kanyang kanang kamay. Tinapik nito ang kanyang balikat at tinignan ito ng seryoso. Sa tingin mo ba, kapag nag-cross ang landas niyong dalawa, matatandaan mo siya? Tanong ni Brent. I don't know. Kapag nakasuot siya ng off-shoulder na damit, makikilala ko siya. At alam ko, kilala niya ako. Seryosong tugon nito at ininom ang kanyang kape. Napahilot din ito sa kanyang noo. 7 taon din siyang ginugulo ng babaeng may balat na yon. At kung ano ang dahilan nito kung bakit binigay nito ang kanyang pagkabirhen sa binata. Paano kung makikilala ka nga niya pero mas pinili niyang manahimik na lang? Saka sir, baka may sariling pamilya na ngayon yon. Kalimutan mo na lang. Dagdag nito. Umiling ang binata. Para sa kanya, espesyal ang gabing yon at gagawa siya ng paraan para mahanap ang babaeng yon. No. I mean, hindi pa natin siya nakikita. Hahanapin ko siya sa paraang alam ko. I need to see her. To ask her and to know her better. Seryosong turan nito at agad na tumayo. Teka lang, sir. Saan kayo pupunta? Magpapahangin lang. Sigaw nito pabalik. Wala nang nagawa ang kanang kamay nito kundi ang umiling. Samantala, sa kabilang dako naman, seryoso nagbebenta ng taho si Sarah sa gilid ng kalsada. Tirik na tirik ang araw, ngunit bawal siyang huminto sa paghahanap buhay. Meron siyang binubuhay kaya dapat na magsikap siya. Taho! Taho! Taho po kayo dyan, ma'am, sir! Sigaw nito at hindi ininda ang mabigat na tahong kanyang kinakarga. Nasanay na rin si Sarah sa pagbebenta ng taho kaya hindi na bago sa kanya ang bigat nito. Ay Diyos ko po! Malakas na untag ni Sarah na muntik na siya masagasaan ng magarang sasakyan. Kumabog na malakas ang kanyang puso at biglang nanlumo na makitang natapon ito lahat. Galit itong tumayo. Hoy! Ang yabang-yabang mo! Porke ba nakakotse ka, sasagasaan mo ko, ha? Inis na sigaw nito. Sabi mo bumaba ka eh. Gusto mong basagin ko yung salamin mo? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa'yo. Dagdag nito. Hindi alam ni Dominic kung bakit parang natutuwa siya at nagkyukyutan sa babaeng galit na galit ang muka. Ang amo ng mukha nito at bagay sa kanya ang kulay nitong kayumanggi. Kumabog ang kanyang puso sa hindi malaman dahilan. Mabilis itong bumaba ng kotse na makita ang batong hawak ng babae. Teka lang, miss, pwede naman natin pag-usapan to. Ano pag-uusapan ha? Napatigil si Sarah. Nakaramdam ng kaba at hindi nito alam ang gagawin. Miss, okay ka lang ba? Magkano ba lahat yan? Babayaran ko na lang. Sambit ni Dominic. Pero tila umurong ang dila ni Sarah. Napalitan ito ng kaba dahil hindi siya maaaring magkamali. Itong lalaking nasa kanyang harapan ngayon ay ang lalaking kanya napagbentahan ng kanyang puri. Miss, nasaktan ka ba? Muling sambit nito. Hindi. Gulat na untag ni Sarah na makita nakalapit na pala ito sa kanya. Para siyang kinikilatis nito kaya mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya ako nakikilala. Bulag siya ng mga panahong yon. Ani sa isipan ni Sarah. Para kang familiar sa akin. Your scent is really like her. Wala sa sariling tura ni Dominic rito. Napalunok si Sarah. Nakaramdam ng takot at kaba sa puso nito.
Hindi niya inaasahan na muli silang magkikita makalipas ang 7 taon. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo na lang bayaran. Tarantang tugon ni Sarah at aalis na sana ito nang hawakan siya ni Dominic sa kanyang braso. Tell me, miss, nagkita na ba tayo? Naguguluhan tanong nito kay Sarah. Hindi kita kilala. Kaya bitawan mo na ako. Kabatong tugon ni Sarah at winaksi nito ang kanyang kamay. Sorry, baka nagkamali lang ako. Nahihiyang sambit ni Dominic. Magkano ba lahat yan? Babayaran ko na lang. Dagdag nito habang kinukuha niya ang kanyang wallet. Hindi alam ni Sarah kung bakit siya nasasaktan. Hindi nito alam kung bakit hindi siya matandaan ng binata. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sugurin ngunit hindi niya yun magawa dahil kasalanan niya rin ang lahat. Huwag mo nang bayaran. Seryosong sambit nito at aalis na sana ito nang bigla siyang hawakan ni Dominic. Kumabog na malakas ang kanilang mga puso. Tila huminto ng panandali ang oras at naging slow mo ang lahat. Bitawan mo nga ako. Kinakabahan tugon ni Sarah. Sorry. Eto, kung kulang pa yan, tawagan mo na lang ako sa number ko. Ngitintura ni Dominic sa kanya. Tulala naman nakatitig sa kanya si Sarah dahil sa kagwapuhan nito. Mahigpit din ang pagkakahawak nito sa perang inabot sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil sa laki ng binigay sa kanya. Teka lang. Hahabulin sana niya ito ngunit nakasakay na ito sa kanyang kotse at umalis. Wala nang nagawa pa si Sarah kundi ang bumuntong hininga at umalis. Ngunit hindi nito napapansin na palihim pala siyang sinusundan ni Dominic. Malakas ang kutob ko. Siya ang babaeng yun. Ani sa isipan ni Dominic at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi alam ni Dominic kung bakit gano'n na lang ang kaba niya sa kanyang puso. Nang makita ito naglalakad patungo sa isang abandonadong iskinita na kanyang ipinagtataka. Charlene, nandito na ang mama. May pasalubong ako sa'yo. Rinig na rinig nito ang boses ng babaeng pamilyar sa kanyang pandinig. Napalunok si Dominic na lumabas mula sa barong-barong ang isang batang babae. Nasa tingin nito ay 6 na taong gulang na. Tila tinusok ng maraming karayom ang puso ni Dominic sa hindi malaman dahilan. Naawa siya sa kalagayan ng batang babae at sa babaeng pamilyar sa kanya. Wow mama, ang sarap naman to fried chicken. Masiglang bati ng batang babae. Oo naman anak. Alam ko kasi na paborito mo yan. Kaya ito, kainin mo. Saka alis mo na ang mama, ha? Malambing na tugon ni Sarah sa kanyang anak. Opo, mama. Kaya aling pasing naman po ba kayo pupunta? Tanong ng anak nitong si Charlene. Ginulo naman ni Sarah ang buhok nito. Mabait at masunurin na bata si Charlene. Sanay na rin siyang iniiwan ng anak niya dito dahil ligtas ang kanilang barong-barong. Nagawa sa trapal at putol-putol na yero ang kanilang munting tahanan. Oo, bibili pa ako ng bigas at magbabayad na rin ako ng utang. Basta anak ha, huwag kang aalis. Babalik agad ako. Seryosong tugon ni Sarah. Tumango naman si Charlene at sarap na sarap siyang kumain ng fried chicken. Umalis na rin si Sarah dahil malapit lang naman ang kanto kung saan ang tindahan ni Aling Pasing. Nakita ni Dominic ang pag-alis ni Sarah at naiwan ng batang babae na si Charlene. Napahigpit ang hawak ni Dominic sa kanyang manibela. Isa lang ang dapat niyang kumpirmahin. Yun ay kung ito ang babaeng kanyang nakasiping 7 taon na ang nakakalipas. At kung nagbunga nga ba ang gabing yon. I need to do something. Seryosong bulong nito sa kanyang sarili at saka ito lumabas ng kanyang kotse. Hi little girl, gusto mo na maraming fried chicken? Ngiting bungad nito. Sino ka? Gulat na untag ng batang babae rito. Nakita naman ni Dominic kung paano ito namutla at nanginginig dahil sa takot. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Mabait ako. Paano ko malalaman na mabait ka? Masungit na tugon nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Dominic. Hindi nito maintindihan kung bakit meron silang similarities. At ngayon ay malaya niyang nasisilayan ang mukha nito. Dahil kaibigan ako ng mama mo. Saka gusto mo bilhan kita ng Jollibee? Ngitintura nito. Nakita naman ni Dominic ang pagningning ng mga mata nito dahil sa labis na tuwa. Mas lalong nagdududa si Dominic na makitang tila magkahawig silang dalawa. Sigurado ka po ba? Alam mo po, hindi pa po ako kumakain ng Jollibee eh. Konti lang po kasing kinikita ni mama sa pagtitinda ng taho. Seryosong tugon nito. Napapuntong hininga naman si Dominic at lihim niyang hinawakan ang buhok ng batang babae at palihim niya itong kinuhanan. Bakit? Nasaan ba ang papa mo? Ano palang pangalan mo? Sunod-sunod na tanong nito.
Sabi po ni Mama matagal na raw po siyang patay. Saka ako po si Charlene at si Mama ko po ay Sarah ang pangalan. Kayo po. Tugon nito. Hindi maintindihan ni Dominic kung bakit nakaramdam siya ng lungkot dahil sa mga sinasabi nito. Masaya din siya dahil nalaman nito ang pangalan ng babaeng pamilyar sa kanya. Tila nagiging interesado ito sa mag-ina. Ako si Tito Dominic mo. Hayaan mo, babalik ako rito at dadalhan kita ng maraming chicken. Salamat po. Sabi po ng mama ko, wag daw po akong kumausap sa taong hindi ko kilala. Kaya lang po ang gaan po ng pakiramdam ko sa inyo at alam ko pong mabait ka, Tito Dominic. Masayang sambit nito. Napatawa ng mahina si Dominic nang yakapin siya nito. Pakiramdam nila, buo na ang kanilang pagkatao. Tila may luksong dugo ang namamagitan sa kanilang dalawa. Oo naman, mabait ako. Hayaan mo magkakasundo rin tayo. Seryosong tugon nito at saka siya tumayo. Teka po, aalis na po ba kayo? Takang tanong ng batang babae. Bumuntong hininga naman si Dominic bago ito tumugon. Oo, kailangan ko nang umalis eh. Hindi niyo na po ba hihintayin si Mama? Hindi na, babalik na lang ako rito. Sige po, kayo pong bahala. Ngitinturan nito, napangiti naman si Dominic. Meron sa kanyang puso na wag na munang umalis. Ngunit hindi pwede. Baka maabutan siya ni Sarah at mapaghalataan nitong sinusundan siya nito. Samantala, napakunot noon naman si Sarah nang mapansin nito ang pamilyar na kotse sa di kalayuan. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. Bakit ako kinakabahan? Kinakabahang sambit nito sa kanyang sarili. Nagmamadali nitong pinuntahan ang kanilang munting tahanan. Umalis na rin ng mabilis ang magarang sasakyan. Charlene? Tawag nito. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan sa hindi malaman dahilan. Marami na rin itong nababalitaan tungkol sa pagkidnap sa mga batang 7 o 10 taong gulang sa kanilang baryo. Mama, bakit po? Masayang bungod ng anak nito. Ay, Diyos ko, akala ko na paano ka na anak? Kinabahan ako. Wala sa sariling naisambit nito. Tila natanggal ang tinig sa lalamunan ni Sarah nang yakapin nito ang nagtatakang mukha ng anak nito. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling may masamang mangyari sa anak na naging dahilan kung bakit siya matatag. Pagkatapos niyang ibigay ang kanyang puri, hindi nito akalain na mabubunga ang isang gabing yon. Natatakot man siya, ngunit kailangan niyang panindigan para sa kanyang ama na ngayon ay itinakwil siya. Itinakwil niya ito dahil sa pagbubuntis, na hindi niya alam na siya ang dahilan kung bakit naibigay ni Sarah ang kanyang puri. Nagkaroon nito ng heart transplant at malaki ang kanyang gagastusin para roon. Kaya wala siyang ginawa kundi ibenta ang kanyang sarili sa mayamang bulag na yon. Mama, meron po lalaki dito kanina. Ano? Lalaki? Bakit? Anong ginawa niya dito? Sinaktan ka ba? Gulat na untag nito sa anak. Hinawakan din nito ang kanyang katawan upang suriin maigi. Napakampot naman si Charlene dahil sa ginawa ng mama nito. Hindi siya masamang tao, Mama. Saka alam mo ba, bibilhan niya daw ako ng Jollibee. Masayang balita nito, napalunok si Sarah. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang lalaking bulag na yon at ang lalaking kanyang nakatagpo kanina. Bakit ka raw niya bibilhan ng Jollibee? Kilala mo ba siya? Seryosong tugon nito sa kanyang anak. Ang sabi po niya sa akin, Mama, kaibigan mo daw siya. Saka Mama, alam mo po ba na para magkahawig kami? Ano magkahawig? Baka nagkataon lang yon, Charlene. Saka mangako ka sa akin, wag ka nang lalapit sa lalaking yan, ha? Seryosong tugon nito sa kanyang anak na nagtataka ang muka. Charlene, sinabihan na kita, di ba? Huwag ka makipag-usap sa taong hindi mo kilala. Paano kung saktan ka niya? Paano kung dukutin ka niya, ha? Dagdag nito, hindi na napigilan pa ni Sarah na magalit dahil sa hindi pagsunod ng anak nito sa kanyang mga bilin. Mama, kilala ka raw po niya eh, kaya ko siya kinausap. Bakit ka po nagagalit? Saka mabait siya, Mama. Mangiyak-ngiyak na tugon ng anak nito. Wala naman po akong kasalanan eh. Siya lang naman po yung lumapit sa akin. Dagdag nito sabay hikbi. Nanlambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Sarah dahil sa pag-iyak ng anak nito. Alam niya nasaktan niya ang kalooban ng kanyang anak dahil sa pagsigaw at pagkagalit nito sa kanya. Sorry na, hindi sinasadya ni Mama. Natatakot lang naman ako, Charlene, kaya kita nasigawan. Natatakot ako na baka mawala ka sa tabi ko. Hindi ko kakayanin yun. Seryosong tugon nito. Sorry din po, Mama. Hayaan niyo po, hindi na po ako lalapit pa dun sa lalaking yun. Sambit nito.
Hinila naman siya kaagad ni Sarah at niyakap niya ito ng mahigpit. Ngayon, malinaw na sa kanya lahat. Hindi na safe ang kalagayan nilang mag-ina, lalo na sa lalaking nakausap ng anak. Paano kung alam niya? Paano kung nagpapanggap lang siya ng bulag noon? Ani sa isipan ni Sarah. Hiniling nito ang kanyang ulo. Alam niyang hindi siya kilala ng lalaking yon at hindi siya papayag na malaman nitong may anak sila. Samantala, sa kabilang dako naman, seryoso si Dominic na nakatitig sa hawak niyang hiblang buhok. Hindi nito maintindihan kung bakit nagawa niya yon. Sigurado ka ba, sir? Malaking pera din ang may lalabas dyan sa DNA test na yan. Gulat na untag sa kanya ni Brent. Siguradong sigurado ako, Brent. Malakas ang kutob ko ng babaeng muntik ko masagasaan. Ay ang babaeng pinagbili sa akin ng puri niya. Naalala nito ang maamong mukha ni Sarah. Ang amoy nito at ang kayumanggi niyang kulay. Ngunit isa lang ang gusto niyang patunayan. Ang tungkol sa batang si Charlene. Meron silang pagkakahawig na naging dahilan para magsagawa ng DNA test si Dominic. Paano kung negative? Wala na akong pakialam doon, Brent. Sa ngayon, ibigay mo muna ito. At dito ko malalaman kung talagang siya yon. At anak ko ang batang babaeng yon. Seryosong tugon nito kay Brent. Wala na itong nagawa pa kundi sundin ang utos ng amo. Malaki din ang perang ilalabas noon, ngunit wala itong pakialam. Mayaman siya at para kay Dominic, barya lang yun sa kanya. Kailangan niya malaman ang katotohanan upang makagawa na agad siya ng paraan para kay Sarah at sa batang yon. Kinabukasan, maaga naglako ng taho si Sarah. Sinama nito ang kanyang anak dahil natatakot ito na baka bumalik ang taong pumunta sa kanilang bahay kahapon. Mama, bakit hanggang ngayon wala pa rin bumibili ng taho? Nababagot ng tanong ng anak nitong si Charlene. Anak, kailangan natin maghintay. Saka di ba gusto mo ng Jollibee? Ngitintura nito sa anak niyang biglang naging maaliwala sa mukha dahil sa kanyang sinabi. Talaga po, Mama? Magja-Jollibee po tayo? Masayang sambi ni Charlene rito. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Sarah dahil sa saya ng anak nito. Meron pa siyang natitirang pera, ngunit kailangan niya yun itabi upang makalipat sila ng tirahan. Oo naman anak, pero dapat maubos mo na to. Oo naman Mama, mauubos yan, tiwala lang po tayo. Masayang tugon nito kay Sarah. Ginulo naman ni Sarah ang itim nitong buhok at pinaupo ito sa mayabong puno upang hindi siya matamaan ng sinag ng araw. Tirik na kasi ito at masakit na sa balat. Ayaw naman niya na ibilad sa init ang anak nitong napakalambing at mapagmahal pa. Taho! Taho po kayo dyan! Sigaw ni Sarah upang kumuha ng pansin ng mga naroon sa plaza. Hindi nito maintindihan kung bakit mahina ang kita nito sa pagtataho. Minsan kasi hindi ito nauubos, kaya binibigay niya na lang sa mga bata lansangan upang hindi masayang. Mula naman sa dikalayuan, nakatitig lang sa kanila si Dominic. Daig pa nitong isang stalker dahil sa kanyang kutob. Sir, sigurado ka ba na siya yon? Tanong sa kanya ni Brent. Hindi kasi nito alam kung paniniwalaan nito ang kanyang boss. Maganda ito, kayumanggi ang kulay, ngunit ang pinagtataka ni Brent kung bakit nagtitinda na lang ito ng taho. Let's wait the DNA test result, Brent. Seryosong tugon ng boss nitong si Dominic. Para pa itong timang dahil sa kakangiting nakatitig sa nagtitinda ng taho, naawa din siya sa batang babae na nasa mayabong puno. Sir, ikaw na nagsabi na malaking pera din ng kalahating milyon. Pero bakit naging ganyan siya? Dapat meron na siya magandang kinabubuhayan ngayon, di ba? Naguguluhang sambit nito. Pansamantalang natahimik si Dominic. Tama ito, pero bakit ganun na lang? Kung siya man ang babaeng yon, bakit ganun na lang nawala ang kalahating milyon kapalit ng kanyang puri? Hindi natin alam yun, Brent. Siguro nagkaroon siya ng emergency. Kaya niya nagawa yon. Seryosong tugon nito. Gusto niya itong makasuot ng strap na damit, ngunit tila malabo yun mangyari. Dahil na rin sa malalaking t-shirt ang sinusuot nito, kaya hindi makikita ni Dominic ang kanyang balikat, na nagpapatunay na siya yung babaeng kanyang nakatalik 7 taon nang nakalipas. Sir, dito na lang ba tayo? Alalahanin mo, meron pa kayong meeting ngayon. Paalala sa kanya ni Brent. Napabuntong hininga naman si Dominic. I know, bumaba ka na. Bilhin mo lahat ng taho. What? Sir naman, sinong kakain ng ganyang karami? Just do it, Brent. Dalhin natin sa kumpanya at gawing merienda sa mga empleyado ko. Seryosong tugon nito. Napapailing na lang si Brent. Tila nahulog na ang kalooban ng kanyang boss sa babaeng kayumanggi ang kutis, ngunit napakasimple at napakaganda nito. Dalagang Pilipina ang kanyang beauty. Hello ma'am, good morning. Magkano po ba ang taho?
Kamot ulong tanong ni Brent. Bigla naman nakaramdam ng saya sa puso si Sarah nang may lumapit sa kanya upang bumili ng taho. 5 piso at 10 piso, sir. Masayang bati nito. Hindi naman maiwasang mapa-amaze ni Brent dahil sa angking kagandahan nito. Alam niya na ngayon kung bakit ganun na lang ang tama ng kanyang boss rito. I mean, magkano ba lahat yan? Bibilhin ko. Kamot ulong tugon nito. Namilog naman ang mata ni Sarah dahil sa narinig. Nagulat pa ito dahil sa hindi niya alam kung seryoso ba ito o hindi. Po? Gulat na untag nito sa binata. Ngumiti naman si Brent at palihim na tumingin sa kotse kung saan ang boss nito. Diyos ko, baka pinapatay na ako nito sa isip niya. Ani sa isipan ni Brent. Bilhin ko lahat yan, ma'am. Kahit papano masarap ang merienda yan para sa mga empleyado. Naku sir, sakto po at 9:30 na. Sigurado ako magugustuhan to ng mga empleyado nyo. Magiliw na sambit nito. Sige, eto ang bayad. Sabay abot nito ng 7,000. Napalunok naman si Sarah. Hindi nito alam kung bakit ganong kalaking halaga yon. Naku sir, sobrang laki po ng halaga na yan. 1,500 lang po ito lahat. Alam ko, pero malaking tulong na rin to sa'yo, ma'am. Lalong-lalo na sa anak nyo, tila ata natatakam sa Jollibee. Naiiling na sambit nito. Napatingin si Sarah at oo nga, kanina pa ito nakatingin sa Jollibee at para pang nag-i-imagine. Nasa harapan lang kasi sila ng Jollibee. Naku sir, okay lang po. Etong kita ko na lang pong ipapakain ko sa anak ko. Sige na, tanggapin mo na lang. Saka tumutulong ako sa mga vendors na kagaya nyo. Kaya huwag ka na mahiya. Tanggapin mo na lang to. Pagpupumilit ni Brent sa kanya, napabuntong hininga naman si Sarah. Para sa kanya, malaking halaga na rin yon. Huwag na siya maging choosy kung gusto niyang bigyan ng magandang matutulugan ang kanyang anak. Sige po, maraming salamat sir. Pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos at maging instrumento ko sa pagtulong ng mga nangangailangan. Seryosong tugon nito. Kinuha na rin nito ang lagayan ng taho at umalis na. Gusto mang sabihin ni Sarah na yung lagayan, ngunit nahihiya siya dahil sa laki ng halaga ng binigay sa kanya. Bahala na, bibili na lang ulit ako. Naibulong na lang nito sa sarili. Masaya itong lumapit sa kanyang anak na parang inaantok na. Anak, gusto mo ba talagang kumain ng Jollibee? Masayang bungad ni Sarah dito. Sumusulyap din siya ng pasimple sa kotse kung saan pumasok ang taong pumakyaw ng kanyang taho. Opo, mama. Pero kung wala po tayong benta, okay lang po. Naku, sino may sabing walang benta si mama? Ay, halika na at kakain na tayo ng Jollibee. Sisiguraduhin ko mabubusog ka. Talaga, mama? Wow, bait naman po ni God. Masayang tura ni Charlene. Hindi naman maiwasang sisihin ni Sarah ang sarili nito. Hindi na napagbigyan ng gusto ng anak nito na mag-Jollibee. Ngunit nang dahil sa isang estrangherong pumakyaw at nagbigay sa kanya ng malaking halaga, mabibigay niya ang kahilingan ng anak nito. Oo, Charlene, di ba sabi ko naman sa'yo, dadalhin kita sa loob niyan. Kaya halika na at kakain na tayo. Seryosong sambit nito at saka na sila pumunta ng Jollibee upang kumain. Hindi naman maiwasang makaramdam ng kaba si Brent habang pumasok na dala ang taho. Why are you smiling at her? Masungit na bungod nito kay Brent. Siyempre sir, kailangan yun para makumbinsi natin yun. Paano kung magduda? Mabilis na sagot nito. Pumuntong hininga naman si Dominic. Kumuha siya ng baso at nilagyan ng taho. Kung sa bagay, tama ka. Baka pag nalaman niya ako ang nag-utos, mas lalo siya magduda. Sir, ako na munang titikim, baka mapano ka pa. Nag-aalalang sambit ni Brent. Hindi na kailangan, Brent. Hindi ako bata. At saka hindi naman ta ngayon kung lalagyan niya ng lason. Pag-isip ka nga ng maayos. Masungkit na turan nito. Napaisbid naman si Brent. Napapailing na lang nang sinimulang kainin ito ni Dominic. Masarap ba, sir? Uubusin ko ba kung hindi masarap? Pamimiloso po nito. Napakamot na lang sa ulo si Brent. Tila ata naglalaway siya dahil sa sarap na sarap kumain sa harapan nito si Dominic. Hindi nito maiwasang mapahanga sa babaeng yon na walang iba kundi si Sarah. Tayo na. Araw-araw sa kanya ka nakukuha ng taho. Bigyan mo ng kontrata hanggang 1 linggo. 1 linggo din bago lumabas ang resulta, di ba sir? Yes, Brent. Hanggat hindi ko pa nalalaman ng katotohanan. Malakas ang kutob ko na siya yung babaeng yon. Seryosong tugon nito at muli niyang tinignan ang mag-inang masayang kumain sa loob ng Jollibee. Nakaramdam ito ng saya sa kanyang puso. Pakiramdam ni Dominic kasama siya roon at hindi niya maiwasang isipin na parang may nag-uudyok sa kanya na lapitan at tulungan sila sa pamamagitan lang ng pagpakayaw sa kanyang paninda. Kung lalabas man ang resulta, sisiguraduhin kong hindi na kayo sa barong-barong patitira.
Ani sa kanyang isipan bago ito umalis. Hindi naman maiwasang mapangiti ng bata dahil sa nakakain na ito sa Jollibee na matagal na niyang hinahangad. Mama, sobrang busog po talaga ako. Salamat po, Mama. Pasensya ka na rin sa akin kung makulit po ako minsan. Ano ka ba, Charlene? Hindi ka makulit. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya dahil ngayon lang kita pinakain ng Jollibee. Naaawan tugon ni Sarah sa anak nito. Naku, Mama, okay na po yun. Saka nakabawi na po kayo. Ngiting tugon nito. Basta mangako ka kay Mama, ha? Huwag ka na lumapit sa taong yun. Hindi natin alam kung anong motibo niya. Seryosong tugon ni Sarah. Opo, Mama. Pangako po, hindi na po ako lalapit sa guy na yon. Sambit nito. Hindi alam ni Sarah kung bakit parang naging malungkot ang pananalita ng anak nito. Napalunok pa ito dahil sa kanya nalaman sa kanilang mga ninuno noon. Kapag ang isang mag-ina o mag-ama man yan ay pinagtagpo, asahan mo ang lukso ng kanilang mga dugo. Naaalalang tugon noon ng kanya na mayapang lolo. Hindi maiwasan na pahigpit ng kapit si Sarah sa kamay ng anak na nagtataka. Mama, bakit po? Nangako na po ako, diba? Muling sambit ng bata. Humugot na malalim na hininga si Sarah. Pinantayan nito ang kanyang tangkad at hinawakan ng kanyang muka. Lagi mong tatandaan, anak. Lahat ng to ginagawa ng mama para sa kaligtasan mo. Balang araw makakamit din natin ng ating munting tahanan. Alam ko po yan, Mama. Hindi ko po yun nakakalimutan. Nagpapasalamat nga po ako dahil kayo po naging mama ko eh. Seryosong tugon nito kay Sarah. Tila naman naantig ang puso ni Sarah dahil sa narinig. Pakiramdam niya, matanda na ang anak nito. Hindi niya maiwasang yakapin ito at palihim na kinagat ang kanyang ibabal labi. Patawarin mo ko, anak. Kailangan kong ilihim sa iyo ang buong katotohanan. Ayokong masaktan ka kapag nalaman mong hindi ako kilala ng ama mo. Taimtim na bulong nito. Nagtataka man si Charlene sa kinikilos ng mama nito. Ngunit hindi niya na lang ito pinansin at niyakap niya na rin ito ng mahigpit. Halika na, anak, kailangan na natin mag-impake. Bakit po, Mama? Aalis na po ba tayo? Takang tanong ni Charlene rito. Oo, gaya ng sabi ko, bibigyan kita ng magandang tutulugan. Kaya halika na at ipapakita ko sa iyo yon. Natutuwang sambit ni Sarah rito. Napasigaw naman sa tuwa ang anak nito at saka ito mabilis na tumakbo patungo sa iskinita kung saan ang kanilang tinitirahan ng 7 taon. Sa wakas, makakaalis na rin kami dito ng anak ko. Masayang bulong nito at nagsimula rin ito nag-impake ng kanyang kaunting damit. At napapangiti na lang habang inaalala nito ang panahon nagdadalang tao pa siya ay dito na siya nakatira at naipanganak si Charlene. Saksi ang barong-barong na tirahan niya sa kanyang mga pinagdaanan noon, mapahanggang ngayon. Ngunit nagsikap siya na makalipat sa bagong tirahan upang magiligtas ang anak nitong si Charlene. Ito na ang bago simula. Huling banggit ni Sarah bago sila tuluyang umalis sa barong-barong na tirahan. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Inis na tinapon ni Dominic ang kanyang mga papeles sa kanyang mesa. Sir, tama na po. Baka meron pang ibang way na makita natin sila. Brent, ngayon pa sila nawawala. Ngayong hawak ko ng ebidensyang anak ko si Charlene. Galit na wika nito. Hindi nito maiwasan tumulo ang kanyang luha sa labis na tuwa. Ngunit nalulungkot din ito dahil sa hindi niya nakikita pa kung saan na sila lumipat. Sir, maraming koneksyon. Magagawa niyo lahat, kaya mahahanap mo sila. Muling sambit ni Brent. Hindi ko na alam, Brent. Marami na akong ni-hire ng mga sikat na private investigator. Pero hanggang ngayon wala pa silang balita. Seryosong tugon nito. Malinaw na kay Dominic ang lahat. Ang maamong muka at kayo mangging kulay nito ay si Sarah, ang babaeng nakasiping niya kapalit ng pera. Kaya pala ang gaan na loob nito sa anak niyang si Charlene. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Sarah nung nagkita silang muli. Sir, meron na rin akong inutusan na tumulong sa paghahanap. Huwag ka na mag-alala. Matatagpuan din natin kung saan sila nakatira ngayon. Pagpapagaan ni Brent sa kalooban ng kanyang boss. Napabuntong hininga naman si Dominic. Nagulat pa silang pareho nang makitang bumukas ang pinto at niluwa doon si Maya. Good morning, babe. How's your day? Ano ginagawa mo dito, Maya? Seryosong tanong ni Dominic rito. Bakit? Masama bang bisitahin ko ang boyfriend ko? Enough, Maya. Walang tayo. We're just friends. Alam mo naman na may mahal na akong iba, di ba? Seryosong tugon nito. Napangiti naman ng mapait si Maya. Nasaktan ito, ngunit alam niyang hindi niya pa rin nakukuha ang puso ni Dominic ng buo. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan, Dominic? It's been 7 years. Ako lang ang nakasama mo ng ganong katagal. Nasasaktan sambit nito kay Dominic.
Sinabi ko na sa'yo, hindi kita kayang mahalin. Ang mahal ko si Sarah. Sana maintindihan mo. Seryosong tugon nito. Umiling si Maya. Kahit nasasaktan, nanatili pa rin siyang nasa tabi nito ng ganong katagal. Kaya ko maghintay, Dominic. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Maghihintay ako kung kailan pwede na. Maghihintay ako kapag nakalimutan mo na siya. Malungkot na sambit nito. Nakaramdam naman ng awa si Brent. Ngunit wala itong magagawa dahil alam nitong iisang babae lang ang nilalaman ng puso nito at may anak na siya kay Sarah. Lagi ka mag-iingat, babe. Dagdag nito at tuluyang nilisan ng opisina ni Dominic. Napailing na lang si Dominic at humugot na malalim na hininga. Sir, kahit baka titing wala kang pagtingin kay Maya? Biglang tanong ni Brent rito. Wala. Pero sir, nakasama niyo siya ng ganong katagal. Imposible naman yon. Kuno noon turan nito. Kasi si Sarah lang ang nilalaman ng puso ko, Brent. Lalo na ngayong may anak na kami. Sisiguraduhin kung babawi ako sa kanila. Seryosong tugon nito kay Brent. Kawawa naman si Maya, sir. Pero tama din yung ginawa mo para hindi na siya umasa pa sa'yo. Naiiling na sambit ni Brent. Tumango na lang si Dominic at kinalikot nito ang kanyang cellphone. Hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang private investigator nitong pinadala upang hanapin si Sarah at Charlene. Samantala, masaya naman nakatingin si Sarah sa kanyang mini groceries. Hindi nito maiwasang makaramdam ng saya dahil sa wakas natupad din ang hiling nitong nagkaroon ng maliit na tindahan. Mama? Oh, anak, bakit? Hindi mo naman kailangan tumakbo. Nag-aalalang sambit nito sa anak niyang tumatakbo. Mama, may sasabihin po akong importante sa'yo. Importante? Gulat na untag ni Sarah rito at sa kanya pinantayan ang anak nito. Mama, may naghahanap po sa inyo. Hinihingal na tugon nito. Sino raw? Imposible naman kung uutang yan. Mama naman seryoso po ako. Saka parang hindi taga rito. Biglang nakaramdam ng kaba sa puso si Sarah. Ano? Nakita ka ba niya? Sinaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong nito habang chine-check ang anak nito. Mama, hindi po. Narinig ko lang po ang pangalan niyo. Nakasuot po siya ng purong itim. Saka di ba po, sabi niyo wag ako makipag-usap? Kaya ayun, tumakbo na lang po ako. Mahabang linta niya nito. Sinara lahat ni Sarah ang bintana, pintuan at ang kanyang maliit na tindahan. Nakaramdam ito ng takot sa hindi malaman dahilan. Halika anak, basta wag ka lang maingay ha? Bulong nito kay Charlene. Kahit nagtataka ito, pero mas pinili niya na lang tumango bilang sagot. Imposible naman kung siya yon. Anong dahilan? Bakit ako hinahanap ng mga taong hindi ko kilala? Ani sa isipan nito. Niyakap niya ng mahigpit ang anak nito nakaramdam din ng kaba dahil sa panginginig ng kamay nito. Tao po, may tao ba dyan? Mula sa pintuan meron tumawag at kumatok. Mas lalong nakaramdam ng kaba sa dibdib si Sarah. Mas lalo nitong hinigpitan ang yakap sa anak nitong si Charlene. Mama, natatakot po ako. Shh, nandito lang si Mama, hindi kita pababayaan ha? Seryosong tugon ni Sarah rito. Hello po, may tao po ba dyan? Muling sigaw ng taong hindi pamilyar na boses kay Sarah. Tao po, may itatanong lang po ako. Kilala niyo po ba si Sarah Santos? Muling sambit nito. Hindi po. Sigaw ni Sarah pabalik. Nagpasalamat pa ito dahil hindi pumiyok ang kanyang boses at tila nakumbinsi nito ang lalaki naghahanap sa kanya. At narinig ang mga yapak paalis sa kanilang tirahan. Mama, nakaalis na po siya. Bakit po ba kayo hinahanap? May utang po ba kayo, Mama? Inosenteng tanong ni Charlene kay Sarah. Napabuntong hininga naman si Sarah at saka ito tumayo. Alam ni Sarah na iisang tao lang ang may pakana nito, ang ama ni Charlene. At kung bakit nga ba, anong dahilan? O di kaya'y nalaman na nito ang katotohanan tungkol sa kanilang mag-ina. Wala anak, bakit naman ako magkakautang? Saka nagbayad na ako ng utang kay Aling Pasing, makakumpanya ng taho yun. Pagsisinungaling nito, kahit siya ay hindi niya alam, hindi rin siya sigurado kung talagang yun nga ang naghahanap sa kanya. Sige na anak, ang mabuti pa dumito ka lang muna ha? May bibili lang ako sa palengke, basta wag ka lalabas ha? Paalam ni Sarah rito. Tumango naman si Charlene bilang sagot. Nakalimutan kasi nitong bumili ng kanilang uulamin, kaya kailangan niya bumalik ng palengke. Makalipas ng isang oras, nakarating na rin ito at nagbayad sa tricycle. Panaylingon din ni Sarah sa kanyang likuran. Natatakot siya na baka bigla siyang hilain ng kung sino. Aray, ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Pasensya na miss. Hinging paumanhin nito sa babaeng kanya nakabangga.
Lutang kasi ito kaya hindi niya namalayang meron pala siyang makakasalubong na magandang babae. Tanga ka kasi, hindi ka naman bulag. Tsk, masungit na tugon nito. Pasensya na talaga miss, hindi ko sinasadya. Hindi na rin mauulit pa. Seryosong tugon nito. Talagang hindi na mauulit, umalis ka nga sa harapan ko. Inis na sambit nito at sinadyang banggain ang balikat nito. Humingi na nga ng tawad, sungit pa. Di hamak na mas maganda naman ako. Ani sa isipan ni Sarah at tahakbang na sana ito paalis na may brasong biglang humawak sa kanya. Teka, ano ba? Bitawan mo ko. Kinakabahang sambit nito. Nakasuot ito ng hoodie jacket at may face mask na itim. Matangkad, ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Kumabog din ang kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Kailangan natin mag-usap. Ano mag-usap ha? Hindi kita kilala. Baliw ka ba ha? Inis na sigaw nito. Napatingin na rin sa kanilang gawi ang ibang tao. Siguraduhin mong hindi mo talaga ako kilala. Seryosong tugon nito. Napalunok si Sarah. Kumabog na malakas ang kanyang puso nang hinila siya nito. Gugustuhin niya mang magpumiglas pero masyado itong malakas. Kaya wala siyang nagawa pa kundi ang magpahila kung saan man siya dadalhin nito. Saan mo ba ako balak dalhin ha? Nagmamadali ako. Wala naman akong atraso sa'yo ha. Ni hindi kita kilala. Inis na sambit nito at pilit winawaksi ang kamay nito. Malaki ang atraso mo sa akin, Sarah Santos. Malamig na tugon nito. Nalamig si Sarah na mapagtanto kung sino ito. Tinanggal nito ang kanyang hoodie jacket at ang face mask nito. Ano malaki? Isang beses lang tayo nagkita. Ikaw lang naman ang nagtapon ng mga tahong tinitinda ko. Kinakabahang sagot nito. Hindi alam ni Sarah ang gagawin. Tila bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Pakiramdam niya na mula ang kanyang mga pisngi at napalitan ng hiya ang kanyang puso. Tama na, alam ko ng katotohanan. Ikaw ang babaeng yon. Ikaw ang nagbigay ng puri mo kapalit ng pera. Dumapo ang palad ni Sarah sa mukha ni Dominic. Nanginginig ang labi ni Sarah. Tila hindi nito nagustuhan ang mga salitang binitawan ng lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Ang kapal mo, pinagbibintangan mo ako? Hindi mo ako kilala. Pwede kitang kasuhan. Inis na tugon nito. Pilit pa rin itong tinatakpan ang nakaraan. Kahit alam na ni Dominic ang lahat, lalo na sa anak nilang si Charlene. Teka, ano ginagawa mo? Ano ba? Inis na sigaw ni Sarah nang sapilitang punitin ni Dominic ang damit nito sa kanyang balikat. Nagulat ang lalaki. Ganon din si Sarah nang tumambad sa mata nito ang balat na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Isang pulang balat na sakto lang ang laki. Bakit mo ginawa yon? Galit na sigaw ni Sarah. Yan ang nagpapatunay na ikaw ang babaeng yon. Hindi mo yun maitatanggi pa. Seryosong tugon ni Dominic rito. Marahas na tinaas ni Sarah ang napunit na damit upang takpan ito. Pinunasan nito ang kanyang luha at tinignan ng masama si Dominic. Oo na, ako na ang babaeng yon. Ako yung babaeng nagbigay ng puri sa'yo kapalit ng halagang yon. Ano, masaya ka na ba ha? Masaya ka ba? Iyak na sigaw nito. Tila namang natauhan si Dominic. Bigla na lambot ang kanyang ekspresyon. Ayaw nito nakikitang umiiyak ang babaeng naging dahilan kung bakit nagsikap siya makakita muli. Nagawa ko lang yun dahil sa kailangan ko ng pera. Wala akong ganong kalaking pera para sa operasyon ng tatay ko. Kaya napilitan akong ipagbili ang puri ko sa'yo. Dagdag nito na punong-puno ng hinanakit. Gusto nitong ibalik ang dati. Para siya nagsisising ginawa yon sa kabila ng pagtakwil sa kanya ng kanyang ama. Ngunit kahit kailan, hindi nito pinagsisisihan na dumating sa kanyang buhay si Charlene. Ang kanyang anak na lagi nandyan para palakasin ang loob niya. Para lumaban sa hamon ng buhay. No, I mean, hindi mo dapat nilihim sa akin yon, Sarah. Handa naman akong tumulong eh. Pero bakit ka umalis? Hinanap kita. Seryosong tugon ni Dominic rito. Bakit ba ako mananatili? Isang gabi lang yon. Dapat na nating kalimutan yon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Oo, naging bulag ako, Sarah. Para sa'yo, walang halaga yon. Pero sa akin, malaking halaga na yon, Sarah. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na magkita ka muli. Hindi na ako bulag. May silbi na ang mga mata ko. Seryosong tugon nito. Umiling si Sarah. Pinunasan nito ang kanyang luha. Para sa kanya, sapat na ang 7 taon. Sapat na si Charlene sa buhay niya. Bunga man ito ng pagkakamali, ngunit ito ang naging dahilan para magpatuloy siya sa buhay. Tama na. Maging masaya na lang tayo kung anong buhay na meron tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Seryosong tugon nito. Aalis na sana ito nang marinig nito ang tila maingay na papel. Si Charlene, anak ko siya, hindi ba? Nagulat si Sarah, napalunok at nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Wala kang anak, Dominic.
Kinakabahang sambit nito. Paano mo maipapaluwanag to, ha? Bakit ka pa nagsisinungaling, Sarah? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Nagulat si Sarah. Hindi nito maiwasang mapatitig sa taong napaluha sa harapan nito. Parang may tumusok na milyong karayom sa kanyang puso. Malakas ang kutob kong anak ko siya. Kumuha ko ng sample sa kanya at ito ang resulta. Dagdag nito at inabot ang DNA test result. Nanginginig na kinuha ni Sarah ang papel. Tumulo ang luha nito na makita ang resulta. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang lalaking sinasabi ng anak nito ay si Dominic. Hindi totoo to. Gawa-gawa mo lang yan. Tama na. Huwag mo nang itago pa ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng anak ko. Ako ang ama niya. Karapatan niyang malaman yon. Seryosong tugon nito. Hindi na niya dapat malaman yon, Dominic. Huwag mo nang guluhin pa ang utak ng anak ko. Lumaki siyang walang ama, lalaki siyang walang ama. Bakit ba napaka-selfish mo, Sarah? Hahayaan mo na lang bang walang ama ang anak ko? Seryosong tugon ni Dominic. Nasasaktan ito sa mga salitang binitawan ni Sarah sa kanya. Ngunit alam nitong pinoprotektahan niya lang ang kanilang anak. Dahil yun ang nararapat, Dominic. 6 na taon na siya, 7 taon na hindi kanya kasama. Mabilis na sagot nito. Parang awa mo na, Sarah. Bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa anak ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makasama siya. Nakikiusap na sambit nito. Kulang na lang luluhod na sa semento si Dominic. Napakagat ng labi si Sarah. Para siyang dinudurog ng paulit-ulit. Ngunit hindi niya pa kaya. Hindi pa siya handa na malaman ni Charlene ang tunay niyang ama. Pangako, gagawin ko ang lahat. Bilang ama, meron akong karapatan sa anak ko, Sarah. Dagdag nito habang lumuluha sa harapan ni Sarah. Wala kang karapatan sa kanya, Dominic. Seryosong tugon ni Sarah at itinapon sa kanya ang papel. Bunga lang siya ng ₱250,000. Wala kang karapatan sa kanya at mas lalong wala kang dapat ipag-alala. Kaya ko siyang alagaan, hindi ka namin kailangan. Sarah, meron akong karapatan. Anak ko siya at sisiguraduhin ko malalaman niyang katotohanan tungkol sa akin. Sigaw ni Dominic. Mabilis na naglakad si Sarah. Muntik pa itong madapa. Sumakay ng tricycle at napapatingin sa kanya likuran upang hindi siya masundan ni Dominic. Diyos ko, sana tantanan niya na kami. Ani sa isipan ni Sarah, kaba at takot ang namumuo sa kanyang puso. Hindi nito akalain na malalaman nito ang kanyang sikreto. Ngunit alam din nito na walang sikretong hindi nabubunyag. Ngunit hindi pa siya handa, lalo na pagdating sa anak niya. Natatakot ito na baka isang araw, mawawala na lang ito sa kanyang tabi. Hindi niya yun kakayanin. Lutang si Sarah habang nakasakay ng tricycle. Medyo natagalan pa siyang ihatid dahil sa maraming pasahero at silang inuuna. Ngunit ganoon na lang ang kaba ng kanyang puso na makita ang isang magarang sasakyan sa harapan ng kanyang maliit na tindahan. Charlene? Tarantang tawag nito sa pangalan ng kanyang anak. Mabilis ang mga paang papasok sa kanilang munting tahanan. Mama! Tila nawala ang tinig sa lalamunan ni Sarah nang marinig ang boses ng anak nito. Ngunit ganoon na lang ang gulat ni Sarah na makita ang figura ng taong dahilan kung bakit siya kinakabahan. Kinarga nito si Charlene na kumakain ng spaghetti. Anong ginagawa mo rito? Gulat na untag ni Sarah. Mahigit kalahating oras din siyang late at hindi nito alam kung bakit alam ni Dominic ang kanilang tinitirahan ngayon. Umalis ka na. Charlene, halika na. Muling sambit nito at hihilain niya sana si Charlene na bigla itong humikbi. Mama, galit po ba kayo kay Papa? Kaya po ba ayaw niyo na magkausap kami ulit kasi siya po yung Papa ko? Umiiyak na sambit nito. Nanlumo si Sarah. Hindi nito akalain na sasabihin ni Dominic ang kanyang sinabi kanina. Napakuyom ang kamao nito. Galit niyang tinignan si Dominic na seryoso nakatitig sa kanya. Gaya ng sinasabi ko, Sarah, karapatan niya malaman ng katotohanan. 7 taong wala ka sa buhay namin. Tapos ano, darating ka bigla at guguluhin mo kami mag-ina? Galit na sigaw ni Sarah rito. Tumulo ang luha nito at nag-umpisang umiyak si Charlene. Alam ko, Sarah, kaya nga ako nandito, di ba? Nandito ako para bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Kung tutuusin, dapat hinanap mo ko. Sana hindi umabot sa ganito ang lahat. Tumahimik ka, Dominic! Umalis ka na! Ayoko nakikita ang pagmumukha mo. Wala kang karapatan sa anak ko. At kahit kailan, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makasama siya. Galit na tugon nito. Tama na po, Mama. Ayaw mo po ba akong maging masaya? Ayaw mo po ba na magkaroon ng kumpletong pamilya? Natahimik silang pareho. Napatingin kay Charlene na ngayon ay may lungkot sa kanyang mga mata. Walang tigil sa paglandas ang mga luha nito. Charlene, anak, hindi naman sa ganon. Siyempre gusto, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Malungkot na tura ni Sarah.
Hindi, Mama. Ayaw mo lang. Ayaw mo ako maging masaya. Ayaw mo ako magkaroon ng papa. Hindi mo lang alam kung anong pinagdadaanan ko sa school. Lagi akong binubuli. Umiiyak na tugon nito. Lagi nila sinasabi na wala akong papa kasi Mama sa puso ko may kulang. Binigay mo yun pero hindi pa rin nawawala sa akin na kailangan ko rin ng papa. Dagdag nito. Charlene! Sabay na sigaw nilang dalawa nang tumakbo ito palabas sa kanilang bahay. Naunang tumakbo si Dominic upang habulin niya ito. Hindi alam ni Sarah ang gagawin. Pakiramdam niya, naging masama siyang ina kay Charlene. Diyos ko! Charlene! Malakas na sigaw ni Sarah nang makita kung paano banggain ng matulin na kotse ang anak at tumalsik ito. Nanlumo si Sarah. Tumulo ang luha at nanginginig at tila nabibingi ito sa mga taong pumunta sa pinangyarihan ng aksidente. Sarah! Sarah, ano ka ba? Kailangan natin dalhin sa ospital si Charlene. Sigaw ni Dominic habang kinakarga ang dugo ang katawan ni Charlene papasok sa kotse niya. Hindi alam ni Sarah ang nangyari. Naramdaman na lang nito ang biglang pagbagsak ng kanyang katawan. Shit! Sarah! Sigaw ni Dominic at sinalo ito upang hindi matamaan ng katawan sa semento. Kabadong-kabado si Dominic. Sinisisi nito ang kanyang sarili. Kasalanan niya ito dahil nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Dalhin na natin sila sa ospital! Malakas na sigaw ni Dominic na may pag-aalala sa kanyang boses. Nawalan kasi ng malay si Sarah sa pagka-aksidente ng kanyang anak. Kitang-kita nito kung paano siya tumalsik. Brent, hanapin mo kung kanino sasakyan ng bumangga sa anak ko. Sisiguraduhin ko mananagot siya sa kanyang ginawa. Galit na dagdag ni Dominic. Tumango naman ang kanyang kanang kamay at tumalis upang i-report sa kapulisan ang nangyari, pati na rin sa kotseng bumangga rito. Lord, please, iligtas niyo po ang mag-ina ko. Bulong na dasal ni Dominic bago sila tuluyang umalis patungo sa hospital. Makalipas ng 3 oras, sinalubong ni Dominic ang doktor na kakalabas lamang ng emergency room. Hindi nito akalain na aabutin ng 3 oras ang operasyon ng kanyang anak. Dok, kumusta po ang anak ko? Gising na po ba siya? Mr. Cortez, malaki po ang impact ng anak mo sa pagkakabangga. Nag-crack po ang school nito at nagkaroon ng namumuong dugo sa kanyang utak. Kaya natagalan po kaming operahan siya. But don't worry, she's already fine now. The operation is successful. Hintayin na lang po natin siya magising. Paliwanag ng doktor rito. Tila nabawasan ng tinig sa puso si Dominic. Nakaramdam ito ng saya at nakokonsensya dahil kasalanan niya ang nangyari sa kanyang anak. And about to your wife, kailangan niya lang po magpahinga. Stress at pagod ang kanyang katawan kaya siya nahimatay. Dagdag ng doktor dito. Sige Dok, maraming salamat po. Ngiting tugon ni Dominic. Nagpapasalamat siya dahil ligtas ang anak nito. Agad siyang pumasok sa kwarto kung saan nakaratay ang anak nitong si Charlene. Napaluha ito dahil hindi niya kakayanin tignan ang kanyang anak sa ganong sitwasyon. Maraming aparato sa katawan at naka-oxygen. Charlene, anak, patawarin mo si Papa ha? Sana binigyan ko ng pagkakataon ng mama mo para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Patawarin mo ko. Umiiyak na tura nito at niyakap ang anak nitong wala pa ring malay. Bakit ganoon? Bakit kailangan natin itong maranasan? Mula sa likuran nito, nagsalita si Sarah. Pagod ang mga mata nito, namamaga dahil sa kakaiyak. Sarah, gising ka na pala. Okay ka na ba? Okay na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Dominic sa kanya. Okay lang ako, Dominic. Si Charlene, kamusta siya? Kamusta ang anak ko? Nag-aalalang tugon nito at hindi maiwasang mapaiyak. Successful ang operasyon niya, Sarah. Pero kailangan nating hintayin kung kailan siya magigising. Malungkot na tugon ni Dominic sa kanya. Tumango si Sarah bilang tugon. Lumapit ito kay Charlene. Tumulo ang luha nito na makita ang bendang nasa kanyang ulo. Saan ka pupunta, Dominic? Tanong nito na makita lalabas na sana ito sa kwarto. Kasalanan ko ang lahat, Sarah. Kung nakinig sana ako, hindi mangyayari sa anak natin ang lahat ng to. Sising tugon nito kay Sarah. Kasalanan natin dalawa, Dominic. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka kunin mo siya sa akin at ilalayo. Umiiyak na tugon nito kay Dominic. Nagulat si Dominic. Lumapit ito kay Sarah at hinawakan nito ang kanyang balikat. Pinaharap sa kanya at ngumiti ng tipid. Bakit ko siya ilalayo sa'yo, Sarah? Wala akong karapatan na ilayo siya sa'yo. Pinalagaan mo siya at dinisiplina. Hanga ako sa pagpapalaki mo sa anak natin. Kaya patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo sa panahong kailangan mo ako.
Umiiyak na sambit nito. Hindi na napigilan pa ni Sarah ang kanyang sarili at niyakap niya na mahigpit si Dominic. Alam niya sa kanyang sarili na minahal niya na ito sa panahong ibinigay niya ang kanyang puri rito. Huwag na tayong magsisihan ngayon. Hayaan natin maging masaya si Charlene. Ito na ang pagkakataon na makabawi ka. Bumawi ka sa anak mo, Dominic. Bulong nito kay Dominic. Nakaramdam ng tuwa sa puso si Dominic dahil sa kanyang narinig. Mas lalo niya itong niyakap at nagkaroon ng pag-asang mabuo ang pangarap niyang pamilya kasama si Charlene. At umaasa na sana ay maging maayos na rin ang relasyon nila ni Sarah. Maraming salamat, Sarah. Pangako, gagawin ko lahat ng makakaya ko. Babawi ako. Masayang sambit nito. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Sarah. Sa loob ng 7 taon, ngayon niya muling nayakap ang lalaking minsan niyang inibig mula noon, mapahanggang ngayon. Mabilis na lumipas ang oras at araw, 1 linggo na ring nanatili si Dominic at Sarah sa hospital, habang patuloy na binabantayan si Charlene na wala pa ring malay. Laging umiiyak si Sarah dahil namimiss niya na ang kakulitan ng anak nito at ang pagiging hyper nito. Bakit hindi pa rin nagigising ang anak natin, Dominic? Natatakot na ako. Umiiyak na tanong nito. Namamaos na rin ito. Niyakap siya ng mahigpit ni Dominic. Masaya ito dahil sa loob ng 1 linggo, nagkamabutihan silang dalawa at mas nakilala pa ang isa't isa. Tiwala lang, magigising din ang anak natin. Ang mahalaga, ligtas siya. Seryosong tugon nito. Dahil kasi sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa kanya ay nakomatose ito. Wala pa rin pambalita sa taong bumangga sa kanya? 1 linggo na, Dominic. Nagdurusa ang anak natin habang siya nagsasayang nakalaya. Inis na sambit ni Sarah. Naghihintay pa rin ng lead si Dominic, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin dumating si Brent na kanyang inutusan upang mag-imbestiga kasama ng mga kapulisan. Sir? Mula sa kalayuan, natanaw na nila Dominic at Sarah si Brent na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Brent, may balita ka na ba? Nahuli niyo ba? Sunod-sunod na tanong ni Dominic. Teka lang sir, hinihingal pa ako eh. Reklamong sagot naman ni Brent. Kailangan na naming malaman kung sino siya, Brent. Malaking pinsala ang ginawa niya, kaya dapat siyang parusahan. Seryosong tugon ni Sarah. Nagkakilala na rin sila ni Sarah. Nalaman din nito na si Dominic pala ang nagpakyaw ng kanilang paninda upang makakain sa Jollibee si Charlene. Relax lang, ma'am, sir. Ayon sa investigasyon, yung kotse na kabangga sa anak niyo ay pagmamayari ni Ma'am Maya. Seryosong turan ni Brent kay Dominic. Maya? Bakit siya nakarating doon? Takang tanong naman ni Dominic sa kanya. Hindi ko alam, sir. Sa tingin ko, sinadya ni Mamaya ang pagbangga sa bata. Ibinenta din niya ang kotse. Sinong Maya, Dominic? Tanong ni Sarah. Nakaramdam ito ng inis at selos dahil sa babaeng yon. Wala kang sinasabi sa akin tungkol sa kanya. Saka bakit dinadamay niya ang anak ko? Dagdag nito, nakaramdam ito ng inis dahil doon. Para sa kanya, hindi naman natatama na basta niya nalang banggain ang kanyang anak na walang dahilan. Bumuntong hininga naman si Dominic at tinawakan sa may balikat si Sarah. Pinapakalma nito ang kanyang sarili. Palihim naman nakangiti si Brent. Isang babaeng baliw na baliw sa akin. Kailangan ko siyang ipakulong, Sarah. Babalik din agad ako. Seryosong tugon nito. Natanggal naman ang tinik sa puso ni Sarah. Napahinga ng maluwag at saka ito napalunok. Hindi nito alam na nakakahalata na si Dominic dahil sa kinikilos nito. Don't worry, isa lang siyang basura sa paningin ko. Iisang babae lang ang gusto ko. Yun na yung ina ng anak ko. Dagdag nito at umalis. Bigla naman namula si Sarah dahil sa sinabi nito. Kumabog din ang puso at bigla napangiti sa hindi malaman dahilan. Siguraduhin mo makukulong ang impacto niyan, ha? Kundi ako makakalaban niya. Sigaw nito sa papalayong si Dominic. Humanda ka talaga, Maya ka. Balak mo palang diin ang magiging asawa ko, ha? Inis na bulong nito at napapadyak ng paang papasok sa kwarto kung saan ang walang malay niyang anak. Anak, gising ka na oh. Sorry na sa ginawa ni Mama. Babawi na si Mama at Papa. Gising ka na, anak ko. Umiiyak na sambit ni Sarah habang hinahalikan nito ang kamay ng kanyang anak. Umaasang gigising ito at magsasalita dahil namimiss na nito ang boses ng kanyang anak. 1 linggo niya na rin itong hinahanap, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot sa kanyang puso. Anak, lagi mong tatandaan na mahal ka ng Mama. Lalo na si Papa mo. Dagdag nito at unti-unting bumibigat ang kanyang talukap na mga mata. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang mga kamay. Umaasa na sana sa pagdilat ng kanyang mga mata ay magigising na ang kanilang pinakamamahal na anak.
Isang linggo din siyang walang ayos na tulog, kaya hindi nito maiwasang makaramdam ng antok at tuluyang nakatulog. Hindi maiwasang mapangiti ni Dominic na makita si Sarah na mahimbing na natutulog sa upuan habang hawak ang kamay ng kanilang anak. Kahit tulog ka, ganda mo pa rin. Bulong nito at saka hinalikan nito ang noo at dahan-dahan na binuhat upang hihiga sa isang kwarto. Pagod ito dahil sa wakas na ipakulong na rin niya ang salarin sa pagkakakoma ng anak nito. Ngunit hindi rin maiwasang magpasalamat ni Dominic. Nang dahil sa aksidente, natutunan na rin siyang mahalin ng palihim ni Sarah. Hindi nito namalayang bumibigat na pala ang taklupan ng mga mata nito at tuluyang hinila ng kadiliman. Kinabukasan, napakunot-noo si Sarah nang tila may naramdaman itong mabigat sa kanyang hita. Ay Diyos ko, kung magigising lang naman ako, tapos ganito kagwapo ang katabi ko, itulog ko na lang ulit. Bulong ni Sarah dahil sa kilig na nararamdaman nito. Hindi niya akalain na magkatabi pala sila ni Dominic sa higaan at ginawang kama ang braso ni Dominic. Matulog ka na lang, baka mamaya matunaw pa ako sa kakatitig mo. Biglang sambit ni Dominic. Ay pala ka. Aray! Reklamo ni Dominic nang bigla siyang sipain ni Sarah sa kamay at nahulog sa sahig. Nang bigla kasi ito kaya niya agad nasipa. Bakit mo ko sinipa? Ang sakit na likod ko. Dagdag na reklamo nito. Hindi maiwasang makaramdam ng awa si Sarah dahil sa ginawa nito sa kanya. Bigla din itong namula dahil alam nitong naririnig ni Dominic ang sinabi nito sa kanya. Bakit kasi tumabi ka sa akin? Hindi ko alam. Binuhat lang naman kita eh. Siguro dahil din sa pagod. Kamot-ulong sagot nito at tumayo habang hawak nito ang kanyang bewang. Pasensya na, nabigla lang ako. Bigla ka kasi nagsalita eh. Kasi pinaglanasahan mo ako habang tulog. Nakangisin tugon ni Dominic rito. Mas lalong naging kamati sa mukha ni Sarah dahil sa tinura nito. Kumindat pa ito sa kanya at binigyan ng matamis ng ngiti. Tumikil ka nga dyan? Anong pinaglanasahan ha? Ikaw kaya yon? Natutulog ka kaya sa tabi ko? Nauutal na tugon ni Sarah rito. Tumawa naman si Dominic. Napatigil naman ang mundo ni Sarah dahil roon. Ang sexy ng katawan nito sa kanyang pandinig at tila nag-slow mo ang mukha nitong papalapit sa kanya. Oh, alam ko na in love ka na sa akin. Isara mo na yung bibig mo, baka mapasok ka na langaw. Sira, puro kakalokohan. Umalis ka na nga. Nahihiyang wika ni Sarah. Mabilis din itong tinikom ang kanyang bibig. Sige na, kuha lang ako ng kape at saka tinapay. Tumatawang sambit nito habang palabas ng kwarto. Napahinga naman ng maluwag si Sarah. Napahawak sa kanyang puso. Sobrang lakas ng tibok at agad na bumangon upang tignan si Charlene. Good morning baby ko. Kamusta ka na? Hindi ka pa rin nagigising. Malungkot na sambit nito at muling hinawakan ng kamay nito. Hinalikan ng noo at saka malungkot na ngumiti. Mahigit 1 linggo na sila sa hospital, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Nag-aalala na ito para sa kalagayan ng anak. Kung pwede ko lang ako into anak, ginawa ko na. Ayoko nagkikita ka nakahiga lang dyan habang walang malay. Muling sambit nito at tumulo ang luha. Tama na yung kakaiyak mo. Baka mamaya magkasakit ka pa. Ayaw ng anak natin na nakikita ka malungkot at umiiyak. Seryosong tugon ni Dominic. Bitbit nito ang kape at tinapay. Nilagay sa mesa. Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at tumiiling. Hindi ko kaya nakikita siyang ganito, Dominic. Ayoko nakikita siya nakahiga lang dyan. Kung pwede ko lang siyang palitan, ginawa ko na. Shh, ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Tiwala lang tayo. Alam kong kaya ng anak natin yan. Matapang si Charlene at lalaban siya para sa atin. Seryosong tugon nito. Alam ko. Pero ako na lang ang nahihirapan sa sitwasyon meron siya ngayon. Umiiyak na tura nito. Hinila siya ni Dominic at niyakap na mahigpit. Nakaramdam ng lungkot sa puso si Dominic, ngunit hindi niya ito pinapakita kay Sarah. Ayaw niya makitang mahina siya pagdating sa anak nitong si Charlene. Alam ko, nahihirapan din ako. Kasalanan ko lahat kung bakit nalagay sa bingit ng kamatayan ng anak natin. Pero lumalaban ako. Kasi alam ko lumalaban din siya. Seryosong tugon nito at hinawakan ang mukha ni Sarah. Napalunok si Sarah. Nagkatitigan silang dalawa at unti-unti lumalapit ang kanilang mga mukha. Napapikit si Sarah na lumapat ang malambot na labi ni Dominic sa kanya. Hindi niya akalain na muli siyang hahalikan nito makalipas ang 7 taon. Saya, kilig at tuwa ang nilalaman ng kanyang puso. Mama, Papa, nandito po ako. Bigla na pamulat ng mga mata si Sarah. Natulak niya si Dominic at laking gulat nito na makita nakangiti sa kanyang harapan si Charlene.
Charlene anak! Sabay na sambit nilang dalawa at tumakbo patungo sa kanya. Okay na bang pakiramdam mo? Gusto mo ba ng kanin, tubig, gatas? Sunod-sunod na tanong ni Sarah dito. Jollibee anak, gusto mo ba? Segunda naman ni Dominic. Galak ang kanilang nararamdaman. Mama, Papa, hindi po ako gutom. Talaga po bang okay na kayo? Hindi ko na po ba kailangan mamili sa inyo? Tanong nito sa inosenteng boses. Nagkatingin na ng dalawa. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Napaiyak din si Sarah dahil sa tuwa. Hindi na anak, hindi mo na kailangan pa mamili sa amin ng papa mo. Patawarin mo ko ha, kung bakit nilihim ko sa iyo ang katotohanan. Okay lang po mama, ang mahalaga po okay na kayo ni papa at mabubuo na po ang pamilyang meron ako. Masayang sambit nito, napangiti naman si Sarah habang si Dominic naman ay nakasimangot. Mabubuo tayo anak, yun ay kung papayag ang mama mo. Seryosong turan nito. Napailing naman si Sarah dahil sa sinabi ni Dominic. Mama, payag ka na po kay Papa, balikan mo na po siya. Nakikiusap na tugon ng anak nito. Pinagdikit pa nito ang kanyang mga kamay at nagpapakyut. Hindi naman maiwasang mapatawa si Sarah dahil sa ginawa ng anak nito. Paano ko naman siya babalikan anak kung hindi naman siya nagpo-propose? Nakataas kilay na tugon ni Sarah. Eh di magpo-propose na ako. Masayang sambit ni Dominic. Napasinghap naman si Sarah. Hindi niya alam kung bakit meron na itong hawak na singsing na hugis diamond. Teka lang, para nakaplano na lahat ah. Saan ka kumuha ng singsing ha? Gulat na untag ni Sarah rito. Huwag ka na magtanong. Yes or no? Handa mo ba akong pakasalan, Sarah Santos? Masayang tugon ni Dominic rito. Will you marry me? Muling sambit nito na may ngiti sa labi. Hindi maiwasang mapatulo ang luha ni Dominic sa kaba at takot na baka hindi siya tanggapin ng babaeng mahal niya. Napatakip naman ang kanyang bibig si Sarah. Hindi niya akalain na dito pala hahantong ang lahat sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Tatanggi pa ba ako? Siyempre oo. Yes. Masayang sigaw ni Dominic at niyakap nito na mahigpit si Sarah at binuhat dahil sa labis na kasiyahan ng kanyang nararamdaman. Salamat sa pagkakataon na to. Salamat dahil tinanggap mo ko. Pinapangako ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Muling sambit nito at hinalikan ng mabilis sa labi si Sarah. Yehey, magkakaroon na ako ng kumpletong pamilya. Masayang sambit ni Charlene. Mabilis nila itong niyakap habang nagkatitigan naman si Sarah at Dominic. I love you. Bulong ni Sarah rito at binigyan siya ng matamis na ngiti. I love you so much, my wife. Muling balik ni Dominic rito at sa kanila pareho niyakap na mahigpit si Charlene. Lagi mong tatandaan anak, nandito lang ang mama at papa. At sama-sama tayong buuin ng pamilyang minsan ng sumuko. Ngunit patuloy na lumalaban upang mabuo ang nasimulan. Mahal na mahal ka namin Charlene anak. Huling banggit ni Sarah rito at tinama ang yakap ng isang kumpletong pamilya. Hindi akalain ni Sarah na ang isang gabing pagkakamaling yon ay siya naging daan upang sila ay magpakasal. Naging masaya ang kanilang pagsasama at muli nanganak na malusog na batang lalaki si Sarah dahil sa labis na pagmamahalan nila sa isa't isa.